Ayan, so magandang hapon mga idol. No? So magtuturo tayo ngayon mga idol kung paano maglagay nitong clutch housing na NS200 kasi ito medyo may kahirapan din to pag naglagay tayo ng clutch housing lalo na pag hindi nakatanggal yung block kasi pag hindi nakatanggal yung block nakaganito to. Okay, so hindi mo mabubunot yung clutch housing pagka hindi mo ginanon to. Yeah, okay. So turuan ko kayo kung paano maglagay. Alright, so sa paglagay naman ng clutch housing, siyempre unahin muna natin yung bushing. So yung bushing niya, makita niyo yan oh. So wag niyo siya ilalagay ng pag ganito mga idol ah. Dapat ganito paglagay niyan. Yan. Tapos bago mo isalpak ang clutch housing, kung halimbawa naman ay hindi kayo nag-top overhaul, di ba? Kasi may block pa to eh. Nakaganon pa yan. So hindi niyo maisalpak tong clutch housing kasi babanggain siya dito. So gagawin niyo lang kung hindi nakatanggal ang block, luluwagan niyo lang tensioner para magalaw niyo siya dito at mabunot niyo siya at may pasok niyo siya ulit. Right, so ngayon salpak natin yung clutch housing. So yun nga, gaya ng sinabi ko, kailangan niyo siyang iganyan. Kailangan siya nakadiin dito. Yan. Hindi kaya harangan nyo para hindi siya babagsak. Kasi pag bumagsak siya, sasabit yung clutch housing dito, hindi nyo siya may pasok na maayos. So dito lang oh. Yan. Okay. So pasok natin yung clutch housing. So bushing, di ba? Yan, huwag niyo kalimutan. Baka ma-shoot niyo ng pag ganito, hindi papasok yung clutch housing. So dapat ay pag ganito. Yan, tapos pasok natin to, clutch housing. Alog-alog lang konti. Tapos wag niyong pag ganyan, wag niyong isipin na okay na yan ha. Kailangan diyan mga idol, galaw-galawin niyo yan. Tapos yung oil pump gear sa ilalim. Yan oh. Yan, kasi pag nakapatong lang yung clutch housing niya, nakapatong lang sa oil pump. So maaring pag-andar niyan mga idol ay madurog to. Masisira na ang motor natin. Wala nang aakyat na lang sa head kasi hindi na to nakakapag-circulate na maayos. Hindi na nakakapag-ikot na maayos ano. Tapos sunod natin yung clutch hub, clutch wheel, tsaka mga lining no. So bago ang lahat, may washer yan mga idol. Yan, may washer yan dito. So pwede niyo siyang ilagay diyan o pwede niyo siyang dito na lang din. Ayan. So salpak natin siya. Hirap na din kasi wala maghahawak no. Ayan. So pagka nalagay niyo na yung clutch housing, tanggalin niyo na yan para kahit paano hindi na siya mabunot. Haharang na to. Haharangan na siya dito. Ayan. Para hindi na siya mabunot pag ganito. Basta lagi niyong tatandaan, kailangan naka-shoot din yung gear dito para sure ball tayo na hindi yan masira yung yung hindi masisira yung oil pump gear. Yan, tapos lagay natin ito siya. Ito lang paglagay ng clutch lining. Ikot-ikot lang. Ayan oh. So ganoon ang paglagay ng ikot-ikutin niyo lang siya, papasok na yan. Yan, so takpan na natin siya mga idol. Lagyan na natin siya ng gasket. Okay, so ganoon lang mga idol paglagay ng clutch housing para hindi kayo makasira ng oil pump gear. Dapat talaga ay nakashoot yan sa ilalim. Right.